Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 19 na paggawa natin ng treehouse dito sa taas ng bundok. At dito ay nagsimula na maglagay ng bubong dito sa pangalawang palapag. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. At nung nakaipon ako dito ng ilang pirasong tiklad mga kapugi, ay napagpasyanan namin ng aking biyanan na gumawa na dito ng bubong sa pangalawang palapag. Dahil bukas ay mag-isa lang ako ditong gagawa, magsisimula naman kasi sila dito magkanggot ng niyog mga kapugi. Kaya hindi siya makakatulong dito sa paggawa ng ating treehouse. Bale bago pala kami magpako dito sa taas, ay nag-focus muna kami sa paggawa ng kahoy dito sa bundok. Kaya medyo mataas na ang araw sa pagsisimula namin dito sa pagpako. At kung makikita nyo ay dito kami nag-umpisa sa paglagay ng mga haligi. Para sigurado matibay ang pagkapit nito, ay ilang beses namin itong pinapakuan. At medyo mahirap din sa paglagay dahil walang gaanong ditong mapapatungan habang tayo ay nagpapako ng kanyang katawan. Buti ay nandito pa yung aking biyanan, kaya merong umaalalay sa atin sa paggawa natin ng bubong ng ating treehouse. Itong part lang kasi ay medyo mahirap mga kapugi. Kailangan talaga dito na merong tagahawak habang tayo ay nagpapako. Kaya naman kahit magsulo tayo, pero mas mabilis kapag may kasama ka nagtatrabaho. Dahil hindi natin maabot ang pagpako dito sa itaas mga kapugi, ay kumuha lang ako dito ng dalawang kahoy para gagamitin natin patungan. At dito lang din natin ipinatong sa may upuan para siguradong hindi ito madudulas. Ay atin naman itong tinalian. Kung napapansin nyo ay umalog pa itong ating pinapakuan mga kapugi dahil kulang pa ito ng haligi sa kabila. Inuna lang namin kasi dito banda sa may upuan at sa oras na ito ay bumaba na kami dito ng bundok. Pagdating kinabukasan ay ako na lang ditong gumagawa. Nagpapahinga na dito ang aking biyanan dahil bukas ay mag-aayos na sila dito ng agunan. Dito sa taas ng bundok mga kapugi ay magsisimula na sila dito magkanggot ng niyog at siguradong dito ang kanilang pahingahan kapag sasapit na ang pananghalian. Kaya kailangan ko nang ilagay itong ginawa kong tiklad. Alam kong kulang pa ito mga kapugi pero okay lang, ang importante ay mailagay na natin para malaman ko din kung hanggang saan lang ito aabot. Yung mga nakuha pala namin kahoy dito mga kapugi ay medyo maiksi, kaya nagdugtong lang tayo ulit dito ng kahoy mga kapugi. Dito okay lang kahit ako mag-isa ang gumagawa dahil sa paglagay lang naman ng haligi ang mahirap dito mga kapugi dahil mataas itong ating pinagpupwestuhan, kaya kailangan natin dito mag-ingat. Kung napansin nyo dito mga kapugi ay umangat dito ang kahoy na ating papakuan, kaya ginawan ko lang ito ng paraan para bumuon lang ito ng lubusan. At nung natapos na ako dito sa pagpako ng mga kahoy mga kapugi ay nabiyak na kagad ako dito ng kawayan na papatungan ng ating tikla doon sa taas. Sinukat ko na din ito bago ako bumaba doon sa treehouse.
Bali, tansi yung gagamitin natin ng pantali mga kapugi. Tsaka ito yung pantahi, yung ting. Bali, first time pa lang ako magbubong gamit ang tiklad mga kapugi. May mali man ako na paglagay, pasinsyahan niyo na mga kapugi. Ito yung una kong ginawang tiklad mga kapugi. Medyo tuyo na din ito dahil ilang araw tayong hindi nakakit dito ng bundok dahil sa meron ditong dumaan na bagyo. At dito ko lang din muna inilagay sa gilid para hindi din makasagabal habang nandito tayo sa taas. At ngayon ay atin na itong gagamitin mga kapugi. Bago nga pala ako dito maglagay ng tiklad ay tinalian ko dito ang bawat kawayan ng tansi. At dito na ako naglagay ng tiklad mga kapugi. Medyo nalilito pa nga ako dito kung paano ko ito ipopwesto dahil sanay tayo sa paggawa ng bubong gamit ang dahon ng anahaw mga kapugi. Kaya ganito na lang ang ginagawa ko sa pagtali. Bali, ang diskarte ko dito mga kapugi, hindi ko muna ito tinatalian sa taas. Bali, ito yung ginagawa ko mga kapugi. Dito muna ako nagtatali para masama itong ilalim ng bagong patong natin. Para pagkakuan din sa lilipad pagka umangin, para lalo siyang tinibay. Itong dito, mamaya ko na yung tatalian kapag meron na naman ako bagong ipapatong dito. At hanggang dito lang pala yung nagawa kong tiklad mga kapugi. Medyo marami pa palang gagawin kong tiklad para malagyan natin ito lahat. Medyo malapad kasi yung ginawa nating bubong, kaya madami-dami din yung kailangan yung dahon. Sakto ay oras na rin ito ng panangalian dahil may dala din tayo ditong baon, kaya kumain na din ako dito mga kapugi. Ayun mga kapugi. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog, please follow, like, and share naman itong aking page. At shoutout nga po pala kay Arnold Lucido na lagi nakasubaybay dito sa ating vlog. At ito lang muna yung ating nagawang bubong mga kapugi. Kaya ang gagawin ko na lang dito ay unti-untiin ko lang dito sa paggawa ng tiklad para matapos na kagad natin itong bubong ng ating treehouse. Sa mga nakaabot sa dulo ng ating video, maraming salamat at God bless inyong lahat.